Good morning mga kapudi. Ayan, si Machete. Mainit daw po kasi, pasensya daw po kayo. Magdidilig po siya kasi nakitanim po muna siya ng mga, ano tawag dyan? Biniba, punla. Punla ng pechay. At saka pechay lang yan. Ngayon yata magandang magtanim ng pechay, no? Dahil mainit. So ayan, after ko kayo may update sa after na ma-update ko po kayo mga kapudi sa mini farm. Dito naman kami kasi kukuha ako ng dahon ng sili kasi po ay magluluto po ako ng tahong at saka bangus. Nakabili po kasi ako ng tahong. Ang gaganda ng size ng tahong. So nag-deliver ako kanina ng Antala, tapos dumaan ako ng palengke. Ayun, bumili po ako ng tahong at saka bangus. Naganda na ako, lalaki kasi. Papakita ko sa inyo mamaya. Asan na yung kukuhanan ko ng dahon? Yan. Iputulin mo na sa kalahati. Gusto ko marami dahon. Kukunin bunga, ayun, bumulak na. Ayan, kinakain din yun eh. Pwede rin sa som yun. Baka dinadamo nyo yun. Ikaw na pumutol at baka magalit ka sa akin pagka ako'y nagkamali. Ito po mga budi, kinakain to oh. Ilagay na rin natin sa som to. O kaya sa munggo. Magmumunggo ako mamaya. Ilagay ko to sa munggo. Madami pala dito. Nung isang araw naghahanap ako doon sa gilid lang. Talunin mo na lang yung dinanim mo doon sa kabila. Yung ano, yung sili doon na hindi mo naman napapakinabangan. Kasi po ano, nagtanim siya doon sa kabilang bakuran dahil okay naman po doon nga sa caretaker. Kaya lang kailangan nilang tumalon. Yan ang dami oh. Mukhang kauusbong lang mga kaputi. Magmumunggo po ako mamaya at pipirito ako ng Antala. Yun po yung ilalagay ko. Para siyang ano, lechon kawali. Ito po kasi kinakain ko ito. May bulaklak na kulay orange tuloy. Kulay pink. Wala na ako kasing gumagawi dito si Kuya, hindi na rin ho nagagawi. Dito lang po yan sa tabi naming bakuran. Dami oh. Tama-tama to sa munggo. Dami pala dito. Ayan, lalago pa lalo yan. Kasi binawasan ko. Ito na lang. Tama na. Ayun oh, dami oh. Dito nagawi pala ako dito. Nailagay ko na po yan dati sa sinigang eh. Masarap din po siya. So tara na. At mag-start na tayo magluto ng bistik na bangus, bistik Tagalog at saka ano, swam na tahong. Yan. Pakita ko po sa inyo baka sakaling magka-idea kayo. Ayan o, dito ako dati kumukuha. Yan. Kaya lang konti lang po yung nakukuha dyan. Kukunin na natin yung iba, yung medyo malaki kasi pag sa munggo ano lang yan, malalanta lang eh, konti lang po makakain natin dyan. Kala ko sana yung alokbate, kaya si mister hindi siya ano sa taste ng alokbate pag sa munggo, para daw may lason. Ngayon naman ang alokbate sa mga bagong panganak na cesarean kasi po hindi po ba kailangan bago kayo malabas ng ospital ay pwede na kayong dumumi at saka yan, pasintabi po kailangan nakautot na kayo para meaning nun ay okay na yung ano ninyo, bituka or yung tiyan dahil para walang problema daw, yun daw po yung sign.
So tara na mga kapudi, luto na tayo. Dami ko nakuha oh. Ayan mga kapudi, ito yung nabili kong mga tahong, ang lalaki. Ayan oh. Tapos sinama ko na yung nilinis kong bangos, lagyan ko na ng asin. Ayan, papakita ko lang kung gaano kalaki. Laki. Kaya lang pagka na-overcook din naman yan, lumiliit. So ayan, luto na natin na swam. Sa pagluluto ng swam, kailangan natin ng sibuyas, luya ang kailangan natin. At uunahin muna natin siyang igisa. Kasi mas madaling masunog ang bawang, iuhuli ko siya. Kasi gusto ko medyo matoasted ng konti yung ating luya at saka yung ating sibuyas para malasang malasa. Sa kabila naman ay magpipilito tayo ng bangus. Ngayon, lagay na natin yung bawang. Yan, sariwa galing sangkalan. So, simple lang yung pagluluto ng swam. Magigisa na tayo ng sibuyas, bawang at luya. Tapos, ilalagay natin yung tahong, lagyan natin ng pampalasa, tapos miswa. So, gisa-gisa lang tayo. Hingay ni nanay, ikaw usap. Ngayon, dito sa kabilang banda, ayan, nagpapainit na ako ng mantika. Gusto ko mainit na mainit. Kasi magpiprito nga tayo ng bangus. Yung gagawin nating bistik Tagalog. Para may sabaw. May sarsa. Yan, medyo pa-brown na yung ibang bawang. Lagay na natin yung ating mga tahong. Imbes ko yung hinugasan, isa-isa lang muna natin. Tapos lagyan na natin siya ng konting tubig. Sa umpisa konti lang muna. Lagyan natin ngayon ng pampalasa yan ng asin at ginisa mix bago tayo mag-add ng konti pang tubig. Sampak ng ginisa mix ang ilalagay ko. Pwede rin asin lang ilagay nyo or patis kung may patis kayo, asin at konting patis. Para lang medyo maano. At ayan natin kumulo yung sabaw niya para yung linamnam ng ating mga ginisa ay manuot sa sabaw. Yan, gusto kasi ni Doktora yan, niluto ko isang araw sa inyo. Gusto ko nga sanang i-vlog, kaya lang nagmamadali. Kaya inulit ko na lang siya ngayon. At mas malaki yung ating tahong. Kumukulo na siya, pwede na tayo magdagdag ng tubig dyan. Dagdag tayo ng tubig. At pag kumulo na uli siya, yan, lumagpas pa yung tubig. Ilalagay na natin yung miswa. Tsaka yung mga gusto nyo pampalasa. Pag hindi swam, pag nagisa kami niyan, may kamatis. Kaya lang, kung lalagyan ko siyang miswa at paswam na ay hindi ko siya lalagyan ng kamatis. So, takpan na natin. Dito naman, magsalang na tayo ng bangus to, matalsik to. Yan, ilagay na natin yung miswa dahil kulo-kulo at sisimula ng magbukahan ng ating tahong. Ibig sabihin nun, luto na pag bumubo ka na. Haluin natin para mapailalim yung nasa ibabaw. Sandali lang naman po maluto yung tahong. Huwag natin i-overcook kasi lumiliit. Lagay na natin itong miswa. Masarap na marami. Yan, pwede rin pong magsuwang ng
langka. Limango. Ngayon, haluin natin para pumailalim yung isla. Para lumambot. Yung kuluan. Ngayon po, lumambot na siya. Pwede na natin ilagay yung dahon ng sili. Tapos, tikman natin yung lasa kung okay na. Kung magdadagdag pa ba tayo ng asin o sa paalat o sabaw. At okay na po siya. Lagay natin tong dahon ng sili. Pwede rin kayo maglagay dyan ng siling panigang kung gusto niyo. Or siling maanghang para maanghang sa sabaw. So, yun din. Hindi rin natiis ni Miss. Kinuha din niya yung dahon ng sili doon sa tanim niya doon. Pinupit lang niya kasi iniwasan po niyang mapitas yung mga may bulaklak na mamumunga na. Para mas madali rin namang lumaki yung bunga, eh binawasan din talaga ng dahon. Kailangan talaga bawasan. Nakita niyo, bukang-buka na. Oh. Wow, ang ganda ng laman. Oh. Ang araw, 50 pesos lang yung yung tahong. Huwag natin i-overcook yung ating dahon ng sili dahil madali po siyang malamog. So ayan, okay na yan. Tatakpan ko lang at ayan na, tinikman ko na po siya. Sakto lang yung alat para sa isang ginisa mix. Dahil di naman po ganun karami yung sabaw natin. At kasi mukhang marami lang yan dahil malalaki yung shell niya. So ayan, takpan na natin at ready na yan. Takpan lang natin at patayin natin yung apoy. So dito naman tayo mag-focus sa kabila. Taran! O yan, hindi pa pwede siyang bilingin kasi para siya naitim. Lakasan natin yung apoy. Ayan, naperito na natin yung isang buong bangus. Di ko na pinakita sa inyo at mainit pa yung ating kawali. Dito na tayo kukuha ng mantika sa pinagpirituhan. Konti lang naman para ako po kasi gusto ko yung tinutusta muna ng konti yung sibuyas bago ilagay sa bistik. May iba kasi iniibabaw lang. So, ilagay tayo ng para sakto lang matusta yung ating sibuyas. So naghiwa na ako ng sibuyas sa puti. Yan na rin natin lulutoy sa maliit na kasirola na yan yung ating bistik kasi isang bulang naman yung bangus. Ganun sana ako ng mas malaki kasi yung isang araw nakabili si Mr. Malaking-malaki. Pinalaman na niya ng kamatis at sibuyas saka inihaw. Binalot sa dahon ng saging saka binalot sa pul saka inihaw. Medyo para translucent lang yan. Yan, nagdagdag pa ako dyan ng sibuyas kasi yung hiwa ko kanina hindi ko naman nailagay lahat. Hindi ko na pinakita. Basta yan ay 5 pirasong sibuyas na alanganin. So nasa inyo kung gaano karami sibuyas ilagay nyo. Ngayon kasi mura kaya aniyan na natin. Ngayon lalagyan ko ng toyo. Tama kaya sa dito. Ang siya lang. Medyo nagisa na, saka natin lagyan ng tubig. Alalay lang sa toyo kasi madaling mag-adjust. Meron ng asin yung ating bangus. So ayan, kumulo na. Kasama ng toyo, dagdagan natin ng tubig. Ang baso yung nilagay ko, kaya natin kumulo. At pagka kulo, after 5 minutes ay lalagyan natin ng ayan, mga kalamansi. Depende sa asim na gusto ninyo. Gusto niyo ng mas maasim, magdagdag kayo ng kalamansi. Pag gusto niyo naman medyo maalat, dagdag lang din kayo ng toyo or konting kalamansi lang ilagay niyo. So, antayin natin siya kumulo ng kumulo bago natin ilagay yung kalamansi. Yan, nagpiga ako ng 8 kalamansi, ilagay na natin. At lagyan natin ng paminta. Tapos, tikman natin kung okay na siya. Saka natin lalagay yung ating bangus. Pwede kayo maglagay ng laurel kung gusto niyo. Pero kung ayaw na may laurel, pwede naman din to. Haluhaluin lang natin. Pwede na natin ilagay yung bangus. Pwede nyo namang patayin na muna bago ilagay yung bangus. So, or itabi nyo yan, tapos pang ibabaw nyo lang yung bangus. Pwede nyo rin yan lagyan ng oyster sauce kung gusto nyo ng manamis-namis tsaka medyo masosi. So ayan, i-add na natin yung bangus. Muna natin yung pinirito natin buntot. Tapos yan. Haluin ko kasi gusto kong nasa ibabaw yung iba sibuyas. So hihilangan ko na siya. Shot ko yan ng marami sibuyas. More on vitamins yan.
Napaibabaw natin yung ibang sibuyas. At ilagay na natin yung isa pa dito. Sunod yung ulo. Iuna natin yung ulo kasi hindi madurog yung pinakaulo niya pag sinando. Ayan. At titikman natin kung okay na yung lasa. Ngayon mga kapudi, nakatapos tayo magluto at titikman natin ngayon yung tahong at saka yung ating bistik Tagalog na bangus. Wow! Ang lalaki! Isa lang naman. Tikman natin. Yung sabaw. Kaya tikman mo to. Tikman natin kay Mister, mga kapudi. Kaya, Rika! Umitaw-itaw ka dyan dahil ngayon nagtatago ka. Anong maniniwala ang mga kapuling masarap kung hindi ka titikin? So ayan, tikman natin. Unahin muna natin yung miswa. Tingnan nyo po yung miswa niya, oh. Ang kapal. Sa atin po kasi manipis na manipis. Tapos pag hindi nyo nilagay yung miswa, nang hindi kulo-kulo yung tubig, natutunaw yun, parang nagiging ano lang, harina. So kailangan kulong-kulo kahit naman yung makapal na ano. Parang yung sa pasta, di ba? Pag hindi kulong-kulo, parang natutunaw lang siya sa tubig. Ayan. At ito natin yung taho kung gaano kalaki. Ang ganda ng kulay, orange na orange. Iniraso ko na. Nako, sa inyo. Ayan. Sarap din naman to ng may sabaw talaga. Tignan natin. Solve ka na ito pa lang. Mahal natin na ang dahon ng sili. Ngayon patitikman natin yung mister. Oy, halika dito. Dali! Dini, dali! Tatawag palapit. Nahihiya, naka-gold star. Nakatahong ka din kahit tanghaling tapat. Ano? Nahihiya. So ayan mga kapudi, tikman naman natin yung ating bistek Tagalog na bangus. So ayan, kumuha ako praso lang. After po kasi nito ay magde-deliver ako ng Antala ulit. Doon po sa anong subdivision yan? Waterwood. Yung pinakasikat na bigat. Yun po ay isang pinaka big time na subdivision dito sa Baliwag. Puro milyonaryo at bilyonaryo na tira doon. Sarap. Masakot ito, masin-masin. Dahil sa kalamansi. Ibuyas. Kasi sa kanya sa itsura ko ha. Ayaw nyo, nag-oily. Ano po yan, yung cream. Naglalagay po ako ng sunblock. So po kasi sa bahay, hindi ko na gustong magpolvo. Mas gusto ko yung ganyan kasi po para nakakahinga yung butas ang mukha ko. Lalo butas-butas. Saka po ano, iba na po kasi yung Johnson & Johnson ngayon. Para ng harina, hindi na gaya dati malinis. Ayan, simpleng ulam pero healthy ulam mga kapudi. Thank you for watching po mga kapudi at ingat po tayong lahat at God. Ayan, takiplay po ulit mga kapudi yung mga video ko, mga nauna na hindi nyo pa napanood or kung hindi po kayo gumagamit ng cellphone, pakiplay ninyo habang natutulog po kayo. Total, kung naka-wifi naman po. So ayan, thank you po at ingat po tayong lahat at God bless. Bye-bye.